Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Bukas na lang ako mag-shoutout ha kasi fully loaded tong pag-uusapan natin. Unang-una, wait. Disclaimer muna tayo. Importante to baka mamaya. Paki-post na lang ha. Paki-post na lang para maunawaan niyo yung purpose ko dito sa YouTube. So ito, tad ako ng bihira ako mag-content ng ng international. Pero kuliling-kulili na ang tenga ko. Tad ako ng message dito yung tungkol do sa Haunted Annabelle doll na namatay daw yung caretaker. So ito play natin nga ito. Ito is sa News 5. Sa hindi may paliwanag na dahilan, biglang namatay. Sa hindi may paliwanag na dahilan, ang isang paranormal expert na kasama sa tour ng haunted na manikang si Annabelle. Panurin niyan sa report na ito. Makapanindig balahibong isinumpang manikang yan mula sa box office movies na Annabelle at The Conjuring. Ito naman ang original na Annabelle doll. Maamo ang mukha at hindi naman mukhang gagawa ng masama. Pero haunted umano ito dahil sinapian ng demonyo. Sa kabila niyan, marami pa rin ang gusto itong makita. Kaya may ongoing tour ang famous doll sa iba't ibang lugar na tinawag na Devils on the Run. Inililibot ito habang naka-glass box para hindi raw makalabas ang sinasabing masamang espiritu. Nitong July 13, dinala si Annabelle sa Gettysburg, Pennsylvania sa Amerika para sa isang tour. Kinagabihan, ang senior lead investigator ng New England Society for Psychic Research na si Dan Rivera, nakasama sa grupong nagtutur kay Annabelle, ay bigla na lang namatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Base sa ilang report, isang lalaking kaedad ni Rivera ang natagpo ang walang malay at mag-isa sa isang hotel room. Sinubukan siyang i-revive, pero bigo sila. Hinala ng ilan, baka si Annabelle ang dahilan ng pagkamatay ni Rivera. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung totoo ba yan o hindi. Posible raw na umabot pa na mahigit isang buwan para malaman ang tunay na dahilan sa biglaang pagkamatay ng paranormal expert. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña. Isang buwan malalaman pa kasi nga di ba may upcoming movie ang hindi ko alam ba't sa marketing nila siguro ginagawa to Pero totoong namatay. Pero yung sa US pa, yung autopsy aabutin pa ng isang buwan. Baka ayaw lang nilang i-disclose kung ano yung kinamatay kasi nga maaapektuhan yung marketing ng movie. Kasi may parating na movie yata ang Conjuring series, di ba? Ayan September 5, 2025, may parating kasi. Kaya hindi nila ma-disclose yung death nung Kapag sinabi kasing natural cause, mawawala yung mystery nung doll. 'Di ba? Now, ito yung ito ay mga na-research ko lamang Ang unang tanong diyan, katulad nung nasa news, may kinalaman ba yung doll sa pagkamatay niya dahil tinutur Tama? Iniikot niya yung doll. So ito yung mga information na nalaman ko. Pakinggan muna natin yung balita sa ibang bansa. Ito 4 hours ago sa NBC naman. 4-year-old Dan Rivera is seen here in the Warrens Occult Museum in Monroe, Connecticut in 2023. Yung doll ay nasa Monroe, Connecticut, whatever kung paano siya basahin. Nandun kasi yung yung museum ni yung Warren Museum Nandun yun He passed away in Gettysburg, Pennsylvania while on tour with the Annabelle doll. Sa Gettysburg, Pennsylvania naman siya namatay. So tandaan nyo yung doll ay nasa Monroe, Connecticut. Sorry kung nag-struggle ako kung paano. Hindi ko lang kung paano i-mention yun nandun yung Warren Museum. Nandun yung doll. Then, he passed away in Gettysburg, Pennsylvania. Sa Gettysburg, Pennsylvania naman siya namatay. While on tour with the Habang nasa tour daw. Annabelle doll, an inspiration for movies in the Conjuring series. Rivera died in a hotel room Sunday, July 13th. As one of Annabelle's handlers, he would take the doll to paranormal conventions. Dinadala niya daw di umano yung doll sa iba't ibang lugar.
So, nag-investigate ako kasi naalala ko dati yung isang debunker sa England, si Mythos Paranormal, na discuss ito eh. Dito tayo mag-start ha sa video ni Mythos Paranormal. Ito yung information na na-capture ko. Dito sa video na actual footage of Annabelle escaping unbelievable. Play natin to ha. Pulling strings. Another thing, that's not even where the Annabelle doll is. The supposed real doll is at the Warrens Occult Museum. In its Nasa Warrens Occult Museum daw yung tunay na doll. box, all tucked up nice and safe. This replica doll in a replica case is May replica doon sa May replica doon sa Conjuring House. 'Di ba? Kasi may gimmick na ginawa ang Conjuring House eh. Gumawa sila ng joke na video na ito daw ay gumagalaw. So malinaw, itong doll na to ay may replica. in its box, all tucked up nice and safe. This replica doll in a replica case is at the Conjuring House in Rhode Island. It's not even the same thing at all. It's just a replica, like anyone can get. Di ba? Marami pwede makabili na replica niyan. Like you can see here what Jay Carter's got in his videos too. And yes, subscribe to Jay Carter. So, it made me think. So, ibig sabihin, dinibunk niya kasi yun eh. Yung gumagalaw na yun eh. Ibig sabihin, hindi yun yung tunay na doll. Ngayon, nag-isip ako, what if yung tinutur na yun ay hindi tunay na doll? Kasi yung tunay na doll kasi, yung haunted doll talaga mismo, ay nakalock sa Occult Museum ni Ed and Lorraine Warren. 'Di ba? Nagtanong ngayon ako sa AI. Una muna tinanong ko to, no? Was it the real Annabelle doll on tour or it's just a replica? Sabi dito, the Annabelle doll that was on tour is indeed the real one. Sabi niya, yun daw yung tunay. A Raggedy Ann doll house at the Warrens Occult Museum. While the movie Annabelle features creepy porcelain doll. So, dito sa sinasabi niya sa akin ng AI, dinidifferentiate niya lang na ito daw yung totoo. Yung hindi totoo ay yung sa movie. Porcelain kasi yung sa movie eh. Ito, ganito itsura nung sa movie na Annabelle. Yung parang yan. Yung nakakatakot ang itsura. 'Di ba? Yan yung nasa movie. Na-interpret nung AI na ang tanong ko, yung ba talaga yung totoong doll? Yun nga yung totoo. Kasi ganito itsura ng totoong doll eh. Lumipat ako sa ChatGPT. Tinanong ko uli ang ChatGPT, no? Ito, sagot sa akin ng ChatGPT. I-zoom ko lang. Is the real Annabelle doll on tour or it's just a replica? Sabi ganun din sa ChatGPT. The real Annabelle doll is not currently on tour. So, hindi yun yung totoong Annabelle doll na nasa tour. Kung saan namatay yung caretaker. The real Annabelle doll is kept in the Warrens Occult Museum on Monroe, Connecticut, which is run by the famous paranormal investigators and Lorraine Warren. After being involved in several allegedly dangerous events, the doll was locked in a glass case to keep it contained. Kaya nga iniisip ko, kung yun ay haunted, bakit iikot nila yon? Hindi ba makakapahamak yon? Yung Annabelle doll na yon? Ipagpatuloy pa natin yung pagbabasa ha. Nakalagay pa dito. There have been rumors and reports about replicas of Annabelle doll being displayed at various locations. Katulad nga nung nasa Conjuring House sa Rhode Island, di ba? But these are not the real doll. The real Annabelle doll is in the custody of the Warrens Museum. And it's highly unlikely it would be taken on tour due to its reputed dangerous nature. So, yun ang sinabi. Highly unlikely daw na idala sa tour yun. So, pwede na talagang hindi yun yung totoong Annabelle doll.
So ito, sinagot dito sa ChatGPT, hindi yun yung nasa tour. Yun ay replika. Katulad nung sinabi ni Mythos dito, may mga replika yan. Kahit nga doon sa Conjuring House, may replika eh. 'Di ba? What is Gano, katulad nitong vlogger na to, nakabili siya ng replika niyan. Sa Conjuring House din, may replika din ng Annabelle doll. Ito yung pinaka-original, na nakalak yan dyan. Hindi yan pwedeng alisin dyan. Well, yun ang na-research ko Unless mali ito si ChatGPT sa ano, dito sa sagot niya sa akin. 'Di ba? Hindi siya on tour. So, I therefore conclude yung kinamatay nun ay natural cause. Ang nakakapagtako, Amerika, 1 month bago 1 month bago i-disclose yung death. Amerika na yun, di ba magagaling sa autopsy yun? Sa Pilipinas nga, yung namatay sa anesthesia na determine agad yan pa. Kasi nga may upcoming movie yung Conjuring. Maapektuhan yung marketing siguro ng movie nila. Ewan mo, di ba, kahit may namatay na, pera pa rin ang iniisip nila eh. Surrounding the death of Annabelle doll expert Dan Rivera, with no cause of death details being shared, but the Natural cause. reports listed natural causes for now. Dan was Di ba? Pero hindi nila i-disclose yung kung heart attack ba or kung ano yung kailangan matagal pa daw, 1 month pa daw. Tatapusin muna yung marketing ng movie bago nila i-disclose yung para ma-preserve yung pagiging. Well, hindi ko naman sinasabi na kailangan ang lumitaw sa autopsy sinakal siya, no? 'Di ba? Hindi naman ganoon. Kasi pwede ka namang siguro dahil spiritual, pwede kang patayin ng doll dahil ikaw ay natutulog, binangungot ka, napanaginipan mo yung doll, or yung evil spirit ay gumawa ng paraan para manipulahin yung puso mo at maatake ka. Kasi endless ang magiging palusot ng mga believers dyan eh. Maipasok lang yung pagiging evil ng doll. Pero pwede kasing may underlying condition na siya eh. Matagal na siyang may sakit sa puso, or may iba siyang sakit na pwedeng ikamatay niya. Na not necessarily lang na connected do sa doll. Or pwede may tinake siyang substance nun. Ayoko sabihin kung ano yun, no? Pwede kasing intoxication, sobrang kalasingan, or o nabangungot, di ba? Ang daming parang, pero at the end of the day, pwede pa rin kasing ilink yun eh. Let's say, nag-take siya ng drugs. Pwede sabihin na inudyukan siya ng manika. Yung mga believer, pwede kasing yun na ipalusoy. Inudyukan siya ng manika na mag-take ng drugs. Or yung, kung may history man siya ng heart problem, no? Pwede sabihin, tinrigger ng doll yung di ba? Endless yung magiging palusot ng mga believer. Anyway, mga kababayan, kayo nang bahala dyan. So, ang mga, may mga nalaman natin, pwede kasing hindi yun yung tunay na doll, kasi nga, may mga replikas siya, di ba? At it's highly unlikely daw na i-move yun kung saan namatay itong taong to. Di ba? Kasi may mga replika talaga yung doll. Kasi too dangerous. Kung naniniwala sila, na hunted talaga yung doll, at pwedeng mag-cause ng danger yung doll, talagang hindi nila ilalayo yung doll dun sa museum. Nandun lang dapat yon para hindi makapaminsala. Kasi naniniwala sila dun. Unang-una, siya yung caretaker nun eh. Ghost hunter siya, di ba? Kung naniniwala siya dun, seryosohin niya dapat yon. Bakit nila itutur yun, di ba? Unless yun ay replika lamang. Yung tinutur, hindi yun yung tunay. Which is partially nakakuha tayo ng sagot na hindi naman talaga yun yung tunay na I don't know, baka mali si ChatGPT, Ako, nagbasa lang ako. 'Di ba? Then na-establish natin kay Mythos Paranormal na marami talagang replika yan. Now, kung ang tanong yung doll ba ang naging cause ng death niya, 'di ba? Pwede naman kasi nakaka-contact naman siya doon. Nagkakaroon siya ng contact doon sa doll, 'di ba?
Kaya lang, ang tanong ko naman doon, bakit ngayon lang, dapat noon pa? Matagal niya dahil siya yung caretaker eh. Bakit kung kailan nagtuturo siya, saka siya namatay, hindi kung kailan niya madalas makakontakan yung DAL, di ba? Sa personal. Anyway, proceed tayo do sa next video natin. Pinag-isa ko na lang kasi siningit ko lang yun kasi sobrang yung parang paulit-ulit na lang eh. Ito, aanuhin natin yung kay Agassi Ching na video. Ito marami din nag-request sa akin eh. So, ito yung pumunta sila sa Marinduque. I-skip ko na lang to ha. Tukbong siya tapos yung bata. May pumunta na ba dito ng gabi? Wala pa, baka kayo pa lang. Wala pang may lakas sa loob. Wala pa kasi ako rin, hindi pa rin nakapunta. Yung hapon nga dito, natatakot na ako much more pag gabi. Sige, so ang daming kababalaghan and wala pang pumunta raw dito ng gabi. So excited na ako kung ano makikita natin mamaya kasi may kasama tayong paranormal special para mas maging malinaw yung Paranormal Lolo. special. Mamaya na lang. Ilang taon na po kayo, Nay? 93. Nay, may tanong po ako, Nay. Alam niyo ba po yung bahay na bato dito sa may Marinduque? Sila. Oo. Yun na nga titirawarin bahay. Yun ang malawak na may bakod na hollow block. Tama po, yung hollow blocks po, Nay. Buo pa baga? Kalahati na lang po, Nay. Oo, ang tagal na noon. May kababalaghan po ba doon? Ang sabi nila, may nagalabas na mga Nagalabas. taong yung mga engkanto. Yun yung mga taga Mindoro nagalabas. Matagal na baga. Pero may tao na ang ibig sabihin ay masabuhin. Yung masyadong kumbaga sa di lang ikaw, binata. Parang madaming nakakakaan. Sabi, doon ay may nalabas daw na white lady. Yung mag-ina daw. Forward ko na lang Napagdesisyonan muna namin puntahan ang bahay na bato sa tanghali. At para makapunta sa lugar na to, ay kailangan naming sumakay ng bangka. Sayang kung makakauwi lang ako ng Occidental Mindoro. Meron dun sa Sablayan eh. Yung lumang simbahan talaga na sobrang nakakatakot. Kaya lang wala eh. Wala na dun yung nanay ko sa Sablayan eh. Iniwan na yung bahay namin dun, pinarentahan na lang eh. Muna namin mag-boat ride. River crossing. Nakabangka kami. Mga 2 minutes boat ride. Yan, ito yung inano namin. Dinaanan namin. At maglakbay sa Talahiban. Si ano ba yon? Ang tawag dito? Si Sir Ramon ba? So yun guys, medyo mahaba-haba na yung nilakad namin. Nandun pa kami kanina, hindi na makita. Tayo pa lang, Choy, ang kauna-unang Magbablog dito. Oo. Nang gabi. Nang gabi. Nang gabi. Napunta dito ng gabi, boy. Kasi delikado. Lagot kay Master Gala yan. Tinan mo. Kasi ngayon pa lang, masukal na yung daan, di ba? Oo. Paano pa mamaya, mas masukal na kasi madilim pa. Tapos sabi ni Brother Ramon, we're being watched daw. Si Ramon Dahil ang nga. lugar na to ay nasa gitna pa ng kagubatan. Okay guys, so ito ang Spanish Wall Ruin sa gitna ng Talahiban. At pagdating namin agad, ay may kakaibang naramdaman ang ating psychic medium. Inside, people have been buried. They've buried bodies. Ito may nalaman ako ha. 'Di ba ito si Sir Ramon ay kabilang dati sa sa Cebu Ghost Hunter PH o International LG ha. Anyway, magpakaayos ka na LG, please lang. Napahiya ako sa'yo. Nire-repair kita tapos hindi, gusto ko lang malaman, hindi para ipahiya ka. Gusto ko i-call out kita dahil sobra yung ginagawa mo, men. Nire-refer pa naman kita sa mga tapos malalaman ko na ano ba ginagawa mo. Nung una, ito ha, dahil kaibigan kita LG, hindi kailangan malaman to ng tao eh. Kaibigan kita LG, parang kay Sir Ramon yung parang siguro siya yung dahilan kung bakit naghiwalay kayo. 'Di ba? Kasi evidently nakikita naman sa video niyo na hindi na kayo magkasama eh. Then nitong last may nalaman ako. Okay, bahala ka.
Diba? Hindi ka uunlad sa ginagawa mong yan, men. Anyway, pagpatuloy natin to. inside there. How did you know? I can sense it. I can feel it. Okay, sasabihin ko na rin. Ano to? Bodies inside there. How did you Inside, people have been buried. They buried bodies inside there. How did you know? I can sense it. I can feel it. Okay, sasabihin ko na rin. Nag-usap kami kayo ng Tagalog, hindi alam ni Brother Ramon yung mga pinag-uusapan namin. Hindi. Invalid yun. Invalid yun. Ang tagal na sa Pilipinas yan eh. Kahit konti matututo yan ng Tagalog. Hindi laging pwedeng dahilan yung Sir Aga si Ching na okay, hindi niya alam, hindi niya naman nakakaintindi ng Tagalog. Hindi eh. Ano niya yun? May way yun. Maaring totoo naman. Hindi ko dinidisregard. Inuulit ko ha, kung maniniwala kayo dito, go ahead, walang problema. Pero weak yung reason niya na yun na ito, sabi niyang ganon. I can feel it. Okay, sasabihin ko na rin. Nag-usap kami kayo ng Tagalog, hindi alam ni Brother Ramon yung mga pinag-uusapan namin. Hindi, kahit na. Matututo ng Tagalog yan. Ang tagal na sa Pilipinas niyan eh. Kahit paunti-unti matututo ng basic language yan. Dahil ba foreigner yan? Dahil hindi naiintindihan. Ano yan? Wala siyang natututunan sa Pilipinas. Ang tagal-tagal niya. Di ba? Kahit mga basic na kuya, ate, matututo yan eh. Hindi ako naniniwala na hindi alam yung yung pinagkikwentuhan nyo. Napaka-weak nun. Kahit saan tayo makapunta. Ngayon, kung aaminin ba na yan, pag tanongin mo si Ramon, hindi niya maintindihan. Malamang, for the sake ng aaminin niya yun? Aaminin niya ba yun? Di ba? Hindi pwedeng dahilan yun. Pwede siguro, nag-uusap kami, nandun kami sa malayo. Si Ramon ay nandun din sa malayo. Yung pwede. Pero yung sasabihin mo na hindi niya naiintindihan niya, how sure are you? Na hindi nakakaintindi ng Tagalog yan. Sa tagal na yan. Sa Pilipinas. Di ba? Nandito lang siya. Pero ngayon, what we talked about is, in this place, in this area, Huwag mo muna ikwento. Patry mo kay Brother Ramon kung ano yung... hindi ko man nabibigyan ng Oh, background. wag mo bigyan. Oo, tama. Correct. Okay, so I will not give a background first. You just tell me what you're sensing right now. Yeah. I see soldiers on the rooftop looking out. Inside, because there was times when they were locked inside, where it wasn't safe for them to come out, they had to bury. Baka yun kasi ang purpose nitong building na to. Narinig niya na rin yung purpose ng building. Pwede kasing from cold reading yun eh. Diba? Pwede kasing cold reading yun eh. Siyempre, malaman mo, ano ba yung, kahit magtanong ka dyan, Spanish Wall Ruins, para saan yan? Saan ginamit yan? Kapag nalaman mo na yan ay, let's say, ginawa yung garrison ng mga Spanish. Pag garrison, siyempre, alam mo na yung, ano ba meaning ng garrison? Diba? Garrison meaning. Pag nalaman mo na yon, ayan o, fortress, yung parang istasyon ng mga tropa. Pag nalaman mong ganun yan, pwede ka nang mag-imbento sa sarili mo na may nakikita akong mga dyan, sundalo dyan. Alam mo ng garrison kasi yun eh. Di ba? Inuulit ko hindi ko sinasabi na fake yung pagiging psychic ni Ramon. Pero weak ito para pagbasihan natin na yung pagiging valid nung pagiging may third eye niya. 'Di ba? Nag-o-offer lang ako ng alternative explanation. Now, inuulit ko, kung naniniwala kayo na totoo yung pagiging psychic niya, wala nang problema doon. Nag-o-offer lang ako ng alternative na explanation kung paano magagawa 'yon ng isang taong wala naman talagang third eye. Yun lang naman ang sa akin. Now, kung may third eye talaga siya, di go ahead, wala namang problema. The dead inside. So you can sense bodies here. Yes, Spanish soldiers. We have all around us spirits looking in, and those were, I'm guessing, Filipinos who are coming here to try and take the fort. Even when, Malamang, yan fortress yan eh. May mag-a-attempt talaga yan na i-conquer yan.
ano yun eh, parang ang kinikwento ni Ramon ay generic knowledge sa isang nangyayari sa isang garrison. 'Di ba? It's only 1500s. spirits. Yeah, they're still here. The spirits are still here because a lot of them were killed here. Any fort that's been protected by soldiers, people all around were killed. That's the same in forts all over the world, encampments. So you think maybe tonight we can get some interactions with some of the... I think tonight is going to be interesting. Okay. One or two people are going to be heavily affected by the spirits. I've already have an Yun, pagka nangyari yung 1 or 2 people, kaya lang hindi pa rin tiyak eh. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Pero kung firm siya na may 2 tao na maapektuhan mamayang gabi, 'di ba? Pero kung sa 1 or 2 people, sorry ha, yun kasi ang trabaho ko bilang debunker. Ngayon, hindi ko naman talaga dinidebunk. Ino-offeran ko lang ng alternative explanation. Huwag kayo magagalit sa akin, ha? idea who they are. So I'm already beginning to build protection around everybody so that it doesn't become dangerous. Oh, and another thing. There is a superficial story here that people are talking about. It's famous here, like in this area. Sige, kwento mo na para magamit mamaya ni Sir Ramon yung kinwento mo sa kanyang reading mamaya. There is always a woman and a child roaming around. So, Yun, dahil sinabi na ni Aga si Ching yun, mamaya, malamang, may makikita na siyang woman. Kaya nga dapat hindi kinikwento eh. 'Di ba? Kaya minsan pag magkasama kaming dalawa ni Sir Ed din, bagamat hindi naman may iwasan yan, ano, kasi hindi may iwasan biglang may magkikwento. Pero as much as possible kasi, pagka nagkaroon na ng kwentuhan, doon na magsisimula kasi ang cold reading. 'Di ba? Kahit sa amin din nangyayari yan pagka magkakasama kami nila Sir Ed. Hindi naman ma-avoid yan eh. Pero ito kasi, avoidable ito na dapat hindi mo muna kinwento. Pwede kasing, pero kahit hindi ikwento ni ano yan, ni Aga si Ching, pwede kasing marinig din ni Ramon yan sa bangkero, habang nagkikwento yung bangkero nung papunta dyan, or habang nag-i-interview sila sa mga lokal doon, nag-i-interview na rin to si Sir Ramon. 'Di ba? Pero sana hindi nagkikwento. one of the things I want to do tonight is to prove if it's true, the story between the woman and the child is true or not. So what we'll do is we'll do a number of seances to see whether we can bring the soldiers through and also the local people here. So I think we should do some seances here outside tonight. Kausap kami ni Ramon. Pag foreigner talaga ang dumali, believable, ano? Sabi ko parang may Nararamdaman ka na? hindi naman nararamdaman, pero alam mo namang napapaganon-ganon na ako. Sabi ko, Brother Ramon, I think someone looking to us upstairs. Nasa loob pa kayo, nandito ako. Wala nagkikwento ka pala eh. Kaya pala tuloy ang sabi ni Ramon kanina, may nakikita akong mga soldier. Kasi nagkikwento ka na eh. Di ba? Kanina nagkikwento na pala to. Di ba nandito kayo, nandun kayo sa gilid? Sabi ko, ayun tagal namin magkausap. Sabi niya, kasi nga daw yun yung mga sundalo daw. Sabi ko, okay, parehas kami. So, ang galing kasi before ko rin sabihin, yung mga sundalo, hindi naman niya alam yun eh. Hindi, malinaw nga, kinwento niya na may nakikita siya sa taas eh. Tsaka yung word na sundalo, I don't think na hanggang ngayon ignorante pa rin si Ramon sa ganung bagay. Di ba, men? Come on. Isang foreigner na isang taon na yata dito yan. Kailan ba nakilala nila Sir LG yan? Siguro mga may taon na rin yata. Tama? Last year pa sila, di ba? Sa isang taon na yun, wala matututunan ng lengguwahe na Pinoy? I don't think so. Ang galing kasi before ko rin sabihin, yung mga sundalo, hindi naman niya alam yun eh. Di ba kami nag-uusap? Basta sense niya rin. Hindi, kayo, agree ba kayo nun? Na 100% hindi magigets ni Ramon yung pinag-uusapan nyo? Maraming word na pwedeng mag-indicate sa sundalo. Marinig niya lang yung word na bantay, guard, laban. Diba? Ginamit ito nung laban. Kahit pa Tagalog yung laban, alam niya, fight. Pwede kasing doon siya mag-produce ng ng data na sasabihin niya eh.
Hindi naman totally zero yung na-absorb yun sa inyo. Kahit pa paano may ma-absorb sa inyong pinag-uusapan yan. Hindi nga lang klaro, pero makakakuha yan ng pieces eh. Now, proceed tayo doon sa yung gabi na, no? Okay guys, so 5 minutes na kami naglalakad pero tuloy-tuloy pa rin kasi medyo malayo-layo. Nasa gitna yung Spanish Wall ruins pero diretso lang, tuloy pa rin. Lang 1 hour. Ano lang ha, 30 minutes na tayo eh. Yung mismong ano lang tayo. Ano ba mga ginawa dito? Gagawin ko na lang to ng part 2 baka bukas ha. Doon muna tayo dito sa may... Ito. Jepoy sa Paranormal Sciences ay naglakas loob siyang subukan ito. Human pendulum, ano? Samantalang habang palabas si Rick ay may nagpaparamdam na rin pala sa labas ng bahay na bato. Nakita po ako parang ano niyo po, mabilis papunta po doon eh. Sa bahay na bato po. Sa pwesto namin? Opo. Naku, mamaya marinig na naman ni Sir ano yan. Pagpasok namin sa munod. Nabulabog. Sige. Nabulabog po siguro. Sige. Human pendulum. Ito na-explain na natin itong human pendulum. 'Di ba? Pag nakatayo ka kasi, paano ba 'yan? Pag nakatayo ka at naka-steady ka lang ganun, hindi pwedeng hindi ka tutumba ng paharap at palikod. I-explain ko ha. Pag ikaw ay nakatayo lang ng ganyan, huwag kang gagalaw ha. May chance na mag-tip ka pa likod at paharap. Kaya nga minsan pag nakatayo tayo, magbabago tayo ng posture eh. Alam mo, nakaganyan ka. Biglang magbabago ka ng ganon. Kasi nga, nangangalay ka eh. Pero pag ganyan ka lang, ang tagal mo nakatayo na nakaganyan ka lang, kahit kayo mismo, matutumba kayo ng harap or likod. Di ba? Kaya pag hindi kayo pwedeng tumayo ng matagal eh. Tatayo kayo ng matagal, gagalaw-galaw kayo ng paa nyo. Babaguhin yung pwesto ng paa nyo. Kasi nga nangangalay kayo. Yan din ang explanation dyan sa human pendulum na yan. So what will happen is I'll count from 10 down to 0. When I get down to 0, I'll be talking to the spirits that are here. So you don't answer any of my questions. At saka yung pagbagsak niya, pag medyo matagal-tagal yon kasi hihintayin mo ng mangalay ka eh. Diba? That's all you do is stand there, and if you feel you're being pushed forward, you go forward. If you feel you're being pushed back, you push back. That is it. You will not be hypnotized. Huwag mo kakontrolin kung may tumutulak or humahatak sa'yo. Kakausap siya ng spirit para kontrolin ka, pero aware ka. Aware ka sa mga nangyayari, hindi ka hypnotize. Does that make sense? Tama ha? Kung siya nga, di ba nakatayo sila lahat, pagmasdan nyo. Pero aware ka. Aware ka sa mga nangyayari, hindi ka hypnotize. Does that make sense? Di ba gumagalaw-galaw siya, ibig sabihin, ano yun eh, mini-maintain niya yung balance niya eh. Pero kung hindi siya gagalaw-galaw ng ganyan, matutumba siya either harap or likod. Diba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Uulitin ko uli ha. Kapag ikaw ay nakatayo ka lang na ganyan, yung walang mga ilang minuto, babagsak ka din eh. Kaya napapansin nyo, pag matagal kayo nakatayo, magbabago yung paa nyo. Alam mo, nakaganto ka ng una. Pag ngalay ka na, babaguhin mo naman yung paa mo ng ganon. Then ganon. Kaya nga, sana naintindihan nyo yung ibig sabihin. Mahirap kasi one of these days, pag lumabas kami, i-demonstrate ko kung paano yan. Lalo na pagka, may pressure ka na kailangan sumagot, yung, psychologically. Magagawa mo mag-move paharap at palikod niya. Are you okay? Do you believe in this or Are you a skeptic? No. Do you Are you believe in believe? ghosts? I do. Do you think something is going to happen now? I don't know. That's the best answer you can give. 100% don't know. Yeah, because I don't know. Yeah. We might not get any interaction at all. You might not. I am already, but you might not feel or sense anything all night. Tsaka yung mga tanong niya close-ended eh. Yes or no lang ang sagot, 'di ba? Makakakuha ka talaga ng sagot noon. It's either puro yes or puro no or yes no. Right. Yeah. It's up to the spirits. Okay, so could we have your name, please? Jepoy. Jepoy.
Okay, that's not for me, it's not for the viewers, it's for the ghosts. So you've introduced yourself to them, just nice and relaxed, okay? So what I want you to do now is to relax. Breathe in through your nose and out through your mouth. Nice and relaxed. Keep your eyes closed all the time. Ignore everything else around you. Ignore all the noises around you and only respond to what I say. I want you now to try and clear your mind of all thoughts. I'm going to count now from 10 down to 0. When I get down to 0, I will be talking to spirits that are here with us. 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. I'm now talking to the spirits. Keep still, just so that everyone knows that you're still with us. I'm now talking to the spirits. Keep still. Diba? Nire-remind ni Sir Ramon na keep still daw. Kasi nandun yung trick eh. So that everyone knows that you're still with us, can you raise your left hand, please? Okay, I'm back down. So he's not under hypnosis. Now I'm talking to the spirits that are here within. Wait, pwede mo naman iparis kahit na under hypnosis ka, pwede mo iparis yung kamay. Hindi yun... Nagagalit na ba kayo sa akin kung lagi ko kinukontra? Hindi naman indikasyon ng ano eh. Kahit under hypnosis yung pwede mo talaga siyang utusan na itaas niya yung kamay niya. Di ba? In these walls, can you please... Nakikita mo yung movement ng katawan niya. Gumaganon-ganon na eh. Nilalabanan niya na eh. Kahit wala pang tanong eh. To the spirits that are here within these walls. Di ba? Tumutumba na siya pa ganon-ganon. Kasi nga, nagsiset in na yung ngalay. Di ba? Tapos dito, mapapansin nyo dito, pag nagtatanong siya, this gentleman in the direction of yes. Thank you. di ba? Napapansin nyo yung pag-cut. Pagka ganyan, di ba, magtatanong si Sir Ramon, ano? Tatanong si Sir Ramon. Now I'm talking to the spirits that are here within these walls. Can you please move this gentleman in the direction of yes? Kinakat niya kasi yung haba eh. Yung haba ng pagtatanong eh. Dinadaan nila sa pagbago ng angle ng camera. Pero kung feeling ko kung ito ay uncut, ang tagal niyan. Bago mag-manifest yung pag-down tsaka yung pagbagsak ng harap at likod. Kaya nung after niyang magtanong, in the direction of yes. Bigla nag-cut, ibig sabihin may oras nang inalis doon. Para direktang doon sa sagot na lang siya mag-ano. Diba? Thank you. For confirmation, can you move him in the direction of no? Okay, thank you. Diba, nagbabago yung yung anggulo ng camera. Doon tinatago yung cut. Pero sometimes, meron naman na instant na sumasagot na after niya magtanong. Yun yung random na bigay ng katawan doon sa ngalay eh. Pero naturally, likod at harap yung bagsak niyan pag ngalay na ngalay ka na. So, kung ako ang tatanungin walang paranormal dito. Kung ako ang tatanungin. Now, kung maniniwala kayo, okay lang po, wala pong problema. Kalayaan nyo yun na maniwala. Huwag nyo kong pilitin na maniwala sa hindi ko pinaniniwalaan. Hindi ko rin kayo pinipilit na huwag maniwala sa gusto nyong paniwalaan. Kasi may mga bobo na naman dyan magsasabi na, ikaw kaya pumunta dyan! Tapos pag pumunta ako doon, sasabihin nyo naman, ikaw lang mag-isa! Mag-alone ka! Ba't yung mga yan? Ang daming kasama ng mga yan, pwede. Pag ako kailangan mag-isa, mga gago! Napapansin ko yun eh. Pag yan sila Aga si Cheng, isang batalyon ang kasama, pwede. Diba? Pero pag akong pumunta doon, dinidibang ko yung pinuntahan nila, nagagalit dahil madami akong kasama. Ewan ko sa inyo, hindi ko kayo maintindihan. Next, ano pa ba yung mangyayari dito? Anong sabi niya? Di ba dito, alam ko dito ako nakarap, pero umikot ako, di ba? May light. Dito ka nakatingin. Hindi ka nakatingin sa ilaw. Walang light. Walang light. Walang ilaw. May light. Wala. Tapos yung sabi sending away, gumaganon ako. Yung light, di ba, buong light, gumaganon yung light.
Wala, hindi gumagalaw. Oh, hindi. Ano, kinakalubutan lang. Oo, gagi. Oo nga. Oo nga. Ayun yun ayun yun, ba nakapikit ako? Oh. Unti-unting kumagano, no? Di ba sabi niya, slowly. Oo, gumagalaw rin yung line. Hindi, ano naman, May suggestion kasing naririnig dyan sa isip mo. hindi to conclusive. Forward tayo doon sa ibang ano ba bang ano dito. Hindi pa nagro-roll pero nagtitrigger siya mag-isa, guys. Ang tutok niya lalo. Doon. Dito. Oo. Ang funny dito sa scenario na to, 'di ba? Inaano ni Aga si Ching pero yung mga kasama niya wala nang pakialam. Wala yung mga hindi na enthusiastic yung mga kasama niya dito. 'Di ba? Napapansin ko kasi may mga times na binibigyan niya na lang ng drama eh. Pero hindi ko naman masisisi 'yon. Kasama sa paggawa ng video 'yon. As long as hindi ka nagfa-fabricate ng ano mo. Ako mapagbigay naman ako sa ganyan eh, yung pagiging OA. Sometimes wala namang problema doon kasi nga naiintindihan ko din naman gusto mong magkaroon ng drama yung ano mo at hindi naman bawal yon. Ang bawal lang talaga mag-imbento ka ng ebidensya, 'di ba? Now, yung mga personal bias nila nangyayari sa lahat yon. Kahit sa akin nangyayari yon during investigation. Yung mga confirmation bias katulad nung sa human pendulum. Abay, baka mamaya pag ako sinalang mo sa human pendulum, maniwala ako eh. Kasi nandun kasi yung personal bias. Hindi effective ang pagdi-debunk talaga pag pumunta ka dun sa lugar. Kasi pag sinalang ka dun, may chance na maniwala ka talaga. Hindi ano yun eh, hindi mo ma-audit ang sarili mo nun eh. Kaya nga 'di ba, kahit sa negosyo, kapag or sa trabaho pag may nag-audit, galing pa sa third party yun eh. Yung talagang hindi involved dun sa pangyayari. Yung kinukuha nilang auditor. Mahirap labanan ng personal bias. Hindi pa nagro-roll pero ito ang abandonera kasama mga Espanyol at Ano pa ba yung mangyayari sa susunod? Louder, say it louder. In your feet. Move your hands away from the wall. Oh, okay. You okay? Kasi yung mga yung mga susunod na ito, maliban na lang kung gagamit sila ng isa sa role kasi ng mga gadgets i-validate yung declaration eh. Pero kung ang mga pagbabatayan natin yung mga nararamdaman, mga na pero parang mahirap ng anuhin yun eh. I-validate eh. Let's hope na lang na hindi mga sinungaling tong mga taong to. Yun. Kung talagang hindi sila sinungaling, okay. Kaya importante talaga may may gadget. Pagtitrigger ng EMF at random voices na sumasagot sa amin pero walang specific na answer. Kaya inoff ko muna ang spirit box. we're hearing a lot of different voices and the EMF is activating but no clear answers. And one of the first things we said when we came in this area was there's lots of children. And when children talk, they don't talk and wait for the other to finish talking. They all talk together. And that's what you're hearing on there. You're hearing all the children talking together. So it's very difficult to understand them. Because they're excited. They've not had this before. Yeah, They've not had a paranormal event. Puro interpretation na lang. Sorry, forward ko overtime na kasi tayo eh. Take a step in the direction of the light. I'll show you where it is. Hold my hand. I can feel her holding my hand. Is it the mother of the child? Tingnan mo, nagbibigay sila kasi ng suggestion eh. Kaya nga in the first place, dapat hindi na nila sinabi yung babae at bata eh. Kasi dun mamumuhunan si Sir Ramon. If ever man na pepekein ni Sir Ramon to, dun siya mamumuhunan. If ever. Ngayon, kung totoo naman sinasabi niya, di totoo, walang problema. Pero sa kaduluduluhan itong mga to, no, yung mga ganyan,
maliban dun sa paggamit nila ng gadget, at least yung gadget kasi hindi naman pwede magkaroon ng bias yun eh. Kung tama yung pagkakagamit nun, hindi mo naman pwedeng turuan kung kailan papalo yung EMF reader or kung kailan may papasok na boses dun sa spirit box. Dun sa EMF reader, pwede mong diktahan yung kung may dala-dala ka radyo. Pero let's assume na hindi nila ginagawa yung kadayaan na yun. Pag mga ganun kasi, 'di ba? At sumasang-ayon yung gadget sa sinasabi ng paranormal specialist nila. Medyo may credible 'yon, may credibility 'yon. 'Di ba? Kasi kino-confirm siya ng isang bagay na hindi bias, ng isang device na hindi bias. 'Di ba? Pero kung halimbawa ang ginagawa ay tumunog yung music box, biglang magsasabi si Sir Ramon na may nakita akong naglakad doon. Tumunog yung music box parang meron ka ng guide 'Di ba? Unless kung ikaw yung mauuna, tapos biglang tutunog yung yung gadget mo, pwede. 'Di ba? At sa kabuuan nito, yung mga ganyan, 'di ba? Another na to form na naman ng mga interpretation na lang nila yan 'Di ba? Kung nag-enjoy kayo, wala namang masama doon. Pero kung sasabihin nyo, ito ay solid na paranormal lahat ang nangyayari. Hindi. Para sa akin yun. Ngayon, kung paniwalang-paniwala kayo dun sa nangyari, wala namang pong problema dun. Diba? Kalayaan nyo po yun. Anyway, yan lang po ang ating mapag-usapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.